good morning brothers and sisters. Welcome back again sa atin na Book of Life, no? So mga kapatid, napapasalamat ako sa mahal na Diyos kasi bilang tao sa mundo, nagkaroon ako ng oras at nagkaroon ako ng tinatawag na blessing na biyaya na lagi-laging makakasama ko ang mahal na Diyos sa pamaraan sa pagbahagi ng kanyang mga pulong na ayon sa Biblia na kung saan yun ho yung katotohanan na makikita natin na yun ho ang daan upang magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang aklat na buhay na iniwan ng mahal na Diyos, itong Biblia na kung saan dito ho natin makikita ang kanyang mga alituntunin na atin dapat malaman na ito pala ang mga bagay na dapat natin malalaman at sundin upang magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo dito sa mundo, isang bahagi na tinatawag na ang buhay natin ay ibinigay ng mahal na Diyos upang magkaroon ho tayo ng tinatawag na panimula o tinatawag na buhay dito sa mundo na kung saan ito ay buhay na ibinigay ng mahal na Diyos sa mundo ni Satan. Kasi mga kapatid, yung mundong ito is literal na sanlibutan na buhay ng mga tao dito ay makasasala. Lahat ho tayo mga kapatid ay makasasala. So mga kapatid, ang buhay dito sa mundo, isa ho itong example na kumbaga binigyan tayo ng mahal na Diyos ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundong ito, na ito yung literal na mundo, ito yung literal na sanlibutan. Ngunit ang pagkakaiba lang ho kasi ito ho yung kaharian ng Satan. Nandito pa ho yung tinatawag na ito ho yung mundo ng puno ng mga pagkakamali. Mga kapatid, hindi pa ho ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang paghahari dito kasi ho, babalik pa ho siya. Siya ho yung pinakaunang saksi at pinakaunang namatay na nabuhay muli at siya ho yung nagsasabi sa atin na siya ay babalik dahil yun ho yung plano niya. Ipinakita ng mahal na Diyos ang sampol sa buhay natin. Ipinakita ng mahal na Diyos ang katotohanan na mayroong bagong lupa at bagong langit na darating. Dagat lang ang wala mga kapatid. Kasi mga kapatid, isipin mo lang na sa Revelation ho nakalagay yung bagong lupa at ang bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos sa atin na kanyang katawan na kung saan tayo ay magtagumpay. Itong mundong literal ngayon na kinatatayuan natin, tinitirahan natin, ito ho ay sampu lamang. Na kahit dito sa mundong ibabaw nito puno ng kapaitan, puno ng kahirapan, puno ho ng paghihirap. Pero masaya ho tayo. Kasi katwiran ho natin kahit lugaw lang makakain ho tayo, masaya ho tayo, di ba? Kasi itong mundo ang sarap ho mabuhay. Kahit pa napuno tayo ng kahirapan. Pero mga kapatid, ang mahal na Diyos ay meron ho siyang binigay o iregalo sa atin pagdating ho ay siya ay makasama natin o siya mismo ang makakasama natin sa pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Kasi alam naman natin na si Jesus Christ ay babalik. Babalik ko ang Diyos. Babalik ko si Jesus Christ upang siya ang maghahari sa mundong ito. Ngunit mga kapatid, ang kanya mga pinili lamang ang makapasok sa bagong lupa at bagong langit. Kaya nga mga kapatid, sinisikap ko sa sarili ko na makapasok doon. Kasi mga kapatid, nakakapagod doon ang buhay dito sa mundo. Ang hirap. Pero sa buhay na ipinangako ng mahal na Diyos, sa buhay na walang hanggan, kanyang ipinangako, doon ho ang buhay na maganda at walang katapusan. Papahirin ng Diyos ang ating mga luha. Kaya mga kapatid, itong buhay natin sa mundong literal na ito ay sampu lamang sa bagong lupa at bagong langit na i-create ng mahal na Diyos para sa mga tao na kanyang pinili. Kapatid, sampu lamang ito. Kung nagagandahan tayo sa buhay natin dito kahit nahihirapan tayo sa hirap at gutom, pagod, init sa trabaho,
Mas maganda mga kapatid sa bagong lupa at bagong langit na ihanda ng mahal na Diyos. Kasi doon, papahiri ng mahal na Diyos yung ating mga luha. Papahiri ng mahal na Diyos ang ating paghihirap. Walang init, walang pagod. Kaya mga kapatid, itong mundo na ito, sample lang ito eh. Kumbaga, dito tayo binigay, dito tayo na tao tayo dito sa mundo. Sample ito ng bagong lupa at bagong langit na ihanda ng mahal na Diyos. Ito ay isang sample sa buhay natin na kumbaga, itong literal na mundo sa ibabaw, sample lamang ito ng mahal na Diyos. Ito kumbaga yung sinasabi niya, mamuhay kayo sa mundo ito, no? Alam nyo ang tama at mali, kaya kayo ang magpasya sa sariling buhay nyo. Kung manatili kang tumira sa tinatawag na pagkakamali, edi pagkakamali ho yung magiging buhay mo. Ngunit pag pinili mo ho na maging matuwid, maging matuwid rin ho ang buhay mo. Kaya nga mga kapatid, itong buhay natin sa mundong literal na ito, sampul lamang ito ng mahal na Diyos. Kasi pinatikim ho tayo ng buhay dito sa mundo kahit mahirap. Pero dapat natin isipin na mayroong bagong lupa at bagong langit na inihanda si Kristo sa atin, na kung saan siya ho yung makakasama natin. Ngunit pili lamang ang taong makapasok doon. Lagi nating tatandaan na ang bagong lupa at ang bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos is bukas maghapon. Bukas maghapon ho mga kapatid. At ang mga tao ay naglalakad na kasama si Kristo. At ang tao na sa lupa ay magdadala ng kanilang kayamanan doon. Kasi mga kapatid, bukas ho maghapon. So ibig sabihin mga kapatid, ang mga tao na nagbago, ang mga tao mga kapatid na namuhay kasama si Kristo at kumbaga nakapasa ka sa tinatawag na kagustuhan ng mahal na Diyos, nakapasa ka at nakapasok ka sa bagong lupa at bagong langit na inihanda ng Diyos. Mga kapatid, maganda doon ng buhay. Samantala, ang tao na hindi ho nagbabago at it the same pa rin ho ang kahirapan na kanilang matatanggap at magkaroon ho sila ng second death na tinatawag. Kaya mga kapatid, sa atin ho, sa sarili nating pag-uunawa bilang tao dito sa mundo, kailangan natin magpagtagumpayan ang kung ano man ang mga bagay dito sa mundo na ito. Dahil once na magtagumpay ho tayo, magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na ipiniprepare ni Jesus Christ sa atin. Buhay ho na walang kamatayan. So mga kapatid, sa pag-judge ng mahal na Diyos, according ho sa ating tinatawag na buhay, may second death. Kaya nga mga kapatid, gustong gusto ko mapag-aralan ho yung mensahe sa Biblia at unawain ang lahat ng mga alituntunin, dahil gustong gusto ko ipaliwanag sa inyo na ganun ho mga kapatid, na may second life po tayo at may second death. Paano natin makakamtan yun mga kapatid? Mag-attend tayo sa live ko mamaya mga 2 p.m. dahil ang pag-uusapan ho natin, ano ba ang tinatawag na bagong lupa at ang bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos sa atin. At ano ba ang 7 kulog na alam ni Juan ngunit hindi pinasulat ng mahal na Diyos sa kanya, dahil ito ay isang sikreto. Mga kapatid, kita-kita tayo mamaya sa live natin, alas 2 ng hapon, mamaya hapon. Maraming salamat sa lahat na laging bumabalik-balik, nanonood ng mga video ko. Alam niyo naman kung part sa mga video ko, kumbaga ang kung saan nga nag-reconcile ako kay Jesus at namumuhay ako nakasama si Jesus. No? Kasi itong Book of Life ko is this year lang, April ko lang ito ginagawang Book of Life, na kung saan ang lahat ng mga pahiwatig ng mahal na Diyos at ang mga ibig sabihin na aking naunawaan. So mga kapatid, sa Book of Life, yun ho ay hindi kwentong katha lamang ng isip, kundi ito ho ay sariling pag-uunawa ko at ang sarili kong naranasan sa mundong ito, nakasama ko ang mahal na Diyos. Mga kapatid, magbago ho tayo. Kung gusto nyo mamuhay sa mundo na ito, na di ba nagandahan kayo sa buhay dito? Mas lalo hong maganda sa bagong
langit at bagong lupa na hinanda ng mahal na Diyos. Nakasama na ho natin ang mahal na Diyos. Amen? Ano antayin natin? Amen.